Hi everyone! Kung may prinsesa ng blood control na si Claudine ko, ay meron din pong prinsipe at ang pangalan niya ay walang iba kundi si Ellis ko. Sa video na ito ay panoorin natin ang paghuhugas kamay ng anak ni Saldi ko. Panoorin natin ang video na ito. Si Ellis ko na ang buong pangalan ay Michael Ellis ko ay anak ng maanumalyang congressman na si Saldi ko. Si Saldi ko ang kumupit umano ng 30% sa mga flood control projects at ang nagbibigay kay Saldi ko ng pera ay ang mga patabaing baboy na kontraktor. Dahil nadiskubre ang napakatabang pambubulsa ng ama ni Ellis ay binalak niyang itakwil si Saldi ko. Umasa si Ellis na kapag nagdrama siya ay hindi na siya maisasama sa mga galit ng Pilipino sa kanyang ama na si Saldi ko. Ayon sa post ni Ellis ko sa kanyang Instagram ay nakikisimpatsya siya sa mga taong tumitindig laban sa korupsyon sa lansangan. Nasa panig daw siya ng mga ito. Ito na po yung linya ng paghuhugas kamay ni Ellis ko dahil sinasabi niya na hinihikayat niya ang kanyang ama na magpakita at harapin ang lahat. Kung itatakwil daw itong si Ellis ng kanyang pamilya dahil sa kanyang desisyon ay mas tatanggapin niya ito kaysa panoorin ang mga milyon-milyong Pilipino na nagdurusa sa kagagawa ng kanyang ama. Dito ay makikita natin na gusto niyang linisin ang kanyang pangalan at huwag masangkot sa kagagawa ng kanyang ama na si Saldi ko. Pero nadiskubre na itong si Ellis ko ay namumuhunan kasama ang kanyang kapatid ni si Mylene ko sa SunWest Corporation. Si Ellis ko ay tumatayong team manager, revenue manager, AVP at CEO ng SunWest Corporation. Etong SunWest Corporation po ay ang pinakauna sa pinakakorap na kontraktor dahil sa substandard at maling pagkakagawa ng mga flood controls. Sila po yung gumawa ng flood control projects sa Bulacan. At itong si Ellis ko ay kabilang sa mga executives o pinakamataas ng SunWest Corporation. Tignan nyo po itong ginawa nitong corporation ni Ellis ko. Yung semento po ay nakapatong lang sa buhangin. Walang bakal, walang halong bato sa semento at sobrang nipis ng semento. Akala siguro nitong si Ellis ko ay kapag nagdrama siya na tipong itinatakwil niya ang kanyang magulang ay papanigan siya ng mga Pilipino. Nagkakamali ka doon, Ellis ko. Nagkaroon naman si Ellis ko ng kanyang sariling fashion show. Pero, saan mo kinuha ang pera para dyan? Sa tax ng taong bayan, di ba? Yung kinita mo sa binulsa mo sa flood controls ay malamang sa malamang na dyan mo ginamit ang pera. Paano ka makakapag-organize ng ganyang show? Wala ka namang trabaho. Siyempre, babayaran mo yung model, yung venue, at yung magtatahi ng damit. Itong si Ellis ko na ito ay ni isang beses wala tayong nakitang sketch ng damit. Malamang sa malamang na ipinagawa niya lang din yan sa iba. Ang matindi dito ay may plano pa pala itong si Ellis ko na dalhin ang kanyang fashion show sa Japan. Grabe, ang ganda. So, we want to know, what are your future plans? Future plans, so we might be going to Tokyo Fashion Week. We're just waiting for an invite to be sent to us, but they'll get back to us. And we're hoping to consign with international stores. Saan kaya siya kumuha ng pera para sa tiket ng eroplano ng kanyang mga model, sa pagkain at hotel ng kanyang team, yung pambayad niya sa mga tauhan niya? Ibig lang sabihin nito ay nakinabang itong si Ellis ko sa mga flood controls sa SunWest Corporation. Dahil kung hindi, ay saang tsinelas siya kukuha ng pambayad dyan sa fashion show niya? Tignan niyo po itong fashion show na ito ni Ellis ko. Dahil ang mga ilaw pa lang ay kitang-kita na
na mahal ang ginastos ni Ellis Ko. Ito pong fashion show na ito ay ginawa sa White Space, Makati noong 2022. Hindi pa po pumuputok ang flood controls dyan. Kitang-kita ang napaka-engranding venue at 40 Designs Collection daw ni Ellis Ko ang ipinakita po dyan. Saan ka kumuha, Ellis Ko, nang ipinampagawa mo ng mga damit dyan? Malamang sa malamang ay galing sa flood controls ng inyong SunWest Corporation yan. Ibinulsa ng iyong ama, Ellis Ko, ang pera ng taong bayan para gamitin dyan sa mukhang ewan mong fashion show? Di ka ba naman nakukonsensya, Ellis Ko? Hirap na hirap ang Pilipinas ngayon dahil sa kagagawa ng tatay mo, tapos nakuha mo pa mag-fashion show? Malamang naiisip ng mga tao at model dito sa fashion show na ito na kung bakit kailangan nilang suportahan itong nagpahirap ng Pilipinas. Sa laki marahil ng pera na ibinayad sa kanila, ay pikit mata na lang silang sumuporta dito kay Ellis Ko para lang may maihain sa mesa. Sad to say, pero itong mga nandito sa fashion show na ito ay mga bayaran. Sana kung gusto mong baguhin ang ginawa ng iyong ama, ay sana pinigilan mo ang tatay mo, Ellis Ko. Sa dami ng inyong kinurakot, ay malamang sa malamang na buhay ng inyong saling lahi kahit 100 generation pa. Imposibleng hindi mo alam yan, Ellis Ko, dahil matanda ka na. Alam mo na ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Tapos ngayon, maghuhugas ka ng kamay na kunwari itinatakwil mo ang inyong ama para hindi ka masama sa galit ng mga Pilipino. Isa ka, Ellis Ko, sa mga Nepo babies. Isa ka, Ellis Ko, sa mga nagpahirap ng Pilipinas. Sa inyo pong mga Nepo babies ay hindi nyo po kasalanan kung ipinanganak kayo sa inyong magulang nyong nambubulsa ng pera ng taong bayan. Hindi nyo po kasalanan yun. Malay nyo ba na diyan kayo lalabas? Pero yung gamitin nyo po, yung pera na inambag ng mga naghihirap na Pilipino, ay doon kayo nagkakamali. Ang sarap naman ng buhay nyo habang ang mga Pilipino ay halos mawala na ng malay sa pagtatrabaho, tapos kayong mga Nepo babies ay may nalalaman pang fashion show. Kung hindi nyo po alam, ay 12 hours nagtatrabaho ang pangkaraniwang Pilipino. Pakyawan, uuwi lang para matulog, tapos kinabukasan ganun na naman. Linggo lang po ang kanilang pahinga, tapos maglalaba pa. Ganyang kahirap ang buhay sa Pilipinas. Hindi naman masama ang fashion show mo, Ellis Ko, kung galing yan sa sarili mong bulsa ang ginagastos mo dyan. Mas masarap lasapin ang pinaghirapan kesa yung galing sa mga Pilipino na lumalangoy sa hirap dahil sa kagagawa ng tatay mo, Ellis Ko. Kayo kasing mga Nepo babies, hingi kayo ng hingi sa inyong magulang. Eto namang si magulang, para mapagbigyan ang luho ng kanilang anak, ay nanakawin kahit ang kabal ng bayan. Paano na kaya itong Pilipinas na ito kung ang mga kurakot ay mismo ang nasa gobyerno? That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.